15 anyos pa lamang ako noon nang mangarap ang aking itay. Niyaya siya ng di ko nakikilala na lalaki upang magtrabaho daw sa Maynila bilang construction worker. Iniwan namin ang aming munting kabuhayan sa probinsya sa pag-aakalang matatagpuan namin ang minimiting paraiso sa Maynila. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Ano nga ba ang ating pinanggalingan? Ang sabi ng mga matatanda, ang Pilipinas daw ay lupa ng mga bayani, lupa ng mga taong malaya. Nakipaglaban sila at inaalay ang buhay para sa kalayaan. Simula na matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nagkaroon ng makakahalong kasaysayan ng sensya ng pag-unlad at paglago. Ang pag-unlad pagkatapos ng digmaan ay napakabilis. Ang mahalagang sektor ng ekonomiya ng Pilipinas noon ay kinabibilangan ng agrikultura. Malago din ang pagpuproseso ng pagkain, panahi at electronics at paggawa ng mga bahagi ng sasakyan. Napakarami daw ng mga industriyang ito noong 1950s at 1960s. Pangalawa tayo sa bansang Hapon dahil ang sabi ng matatanda, ang mga Pilipino daw ay tanyag sa kasipagan, matapat. Ang mga guro noon, pag nagturo, taos-puso. Ang mga pulis noon, napagkakatiwalaan. Ang mga pinuno noon, pagsisilbi ang tanging hangad. Ang bilihin noon, kayang bilhin ng mahirap at mayaman. Noon, umiiral ang bayanihan. Noon daw, dignidad ng bawat Pilipino ay mataas. At pag sumamba sa Diyos, tunay na pagsamba. Nagsisisi sa mga pagkakasala nila. Subalit sa mga taong lumipas, ang Pilipinas ay nanggaling sa pagiging pinakamunlad na bansa sa Asya hanggang sa pagiging isa sa pinakamahirap. Oo nga, napakamakulay ng ating nakaraan. Sa bawat siglo ay tayo sumasagupa sa iba't ibang unos. Hanggang ngayon, patuloy ang pakikibaka sa bawat araw upang makamit ang minimiting tagumpay. Kung ako ang tatanungin, ang aking araw-araw ng pakikibaka ay yung malagyan ng laman ang kumakalam na sikmura ng aking pamilya. Alam mo ba, Bernie, na nademolish sila Maring Osang sa tinitirahan nila? Aba, itatayuan daw ng mall ang lugar. Ang hirap na nga ng buhay. Mawawala ka pa ng tirahan. Nasasawa na ako sa buhay na ito. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos eh. Maswerte na kung may pandesal sa umaga. Oy! Tirahan mo ng pandesal ang apo mo. Eh, hindi ko alam kung bakit pataas ang bilihin, kaya pakunti ng paunti ang kayang bilhin ng pera natin. Pero ang kinikita mo naman, ganun pa rin. Tapos na ako. Huli ako sa trabaho. Eh, siya nga pala. Dumaan ka sa palengke at bumili ka ng bigas. Ay, wala ko isasahin mamayang gabi. Ang akala ng mga taga-probinsya, masarap ang buhay dito sa Maynila. Gaya ng tatay ko noon, na nasilaw sa mga pangako ng mga mapagsamantalang taga-lungsod. Kaya na pa, tagay ka na pa. Oo. Ito ko yun. Tara pa. Tari boy! Bakit? Tagay mo na kayo siya lang. Isa lang. Isa lang. Bira lang naman ito, isa lang. Hindi ka naman maamoy niyan dun eh. Isa lang yan. Sarap. Salamat. Okay. Salamat. Salamat ngayon. Magkata pa kahit magkano lang. Magkano lang. Sana kahit magkano. Minsan lang siya isang taon ito eh. Sumisa ka? Sige na. Matag lang. May pantagtag tayo dito.
Magkano na? Hindi na yan. Kapag lang natin dito. Marami ng katulad ko ang sumubok na rin mangarap at nabigo. Ang iba nga ay nilunod na lamang sa alak ang kanilang mga kasawian sa buhay. At kadalasan nagiging bunga nito ay pang-aabuso sa kapwa. Wala naman daw kasing pinagkaiba sa gobyerno natin. Pinagsasamantalahan din ang kahinaan ng mga maralitang katulad namin. At dahil sa kawalan ng pag-asa, pati ang mga anak nila ay nadadamay sa kahirapan ng buhay. Parami na ng parami ang mga batang hindi na kumakain sa oras. Ang iba nga sa kanila ay napipilit na lang gumawa ng paraan kahit sa kanilang murang kaisipan, may makain lamang. Marami na rin ang mga kabaihan ang nagbibenta ng dangal. Ito lamang daw kasi ang kanilang alam na paraan para mabuhay. Masisisi ba natin sila? Gayong wala man silang mahintay na tulong galing sa gobyerno. Dado, Bernie, Rene, tawag kayo ni Bossing. Ito ang huling araw niyo sa pagtatrabaho. Kailangan namin magbawas sa mga manggagawa dahil sa nagaganap na krisis. Sige nga lang, kuhanin niyo na huling pahod niyo at makakalis na kayo. Hindi ko pwede yan. Bawal sa batas yan eh. Nasa inyo yan kung gusto niyo magreklamo. Sige na, makakalis na kayo. Sir, pwede kahit hanggang katapusan, bigyan natin ng trabaho. May pambayad kami. Wala akong magagawa eh. Order sa itaas yan.